Si Vice President Sara Duterte inihayag ang rason kung bakit dapat na mag-resign si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kaugnay niyan, narito ang mga detalye sa pag-uulat ni Bombo Kelly Cordero. Inihayag ni Vice President Sara Duterte ang rason sa likod ng panawagan ng Duterte supporters na magbitiw na sa pwesto si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa ginanap kasi na meet and greet niya sa mga overseas Filipino workers kahapon sa Netherlands, napuno ito ng sigawan ng mga supporters na Marcos resign. Ayon sa Pangalawang Pangulo, sa pagiging presidente kasi, dapat nasa tamang pag-iisip raw at desisyon ito dahil sa kanya nakasalalay ang kinabukasan ng kabataan at bansa. Binigyang diin ni VP Sara na mahalaga rin ang drug test sa kapasidad at abilidad na mamuno. Ang hindi raw pagsunod dito ay katumbas ng pagtataksil sa tiwala ng publiko dahil kinakailangan daw malaman ng taong bayan na nasa ayos ang decision making ng isang presidente. Alam nyo kasi, ang pagiging Pangulo, dapat nasa tamang pag-iisip ka. Yung pagsasabi na hindi mahalaga ang drug test sa aking kapasidad at abilidad na mamuno is tantamount to betrayal of public trust. Kaya hindi lang naman natin pwede sabihin Marcos resign. Bakit ba kailangan resign? Dahil hindi mo pinapakita sa taong bayan na maayos kang mag-isip at kaya mo ang mamuno. Samantala, muling ibinahagi ni Vice President Sara Duterte ang dahilan kung bakit hindi raw sila ang totoong problema ng bayan, kundi ang kasalukuyang gobyerno. Ayon kay Duterte, noong tumakbo sila ni Pangulong Marcos sa platapormang Unity at Continuity, kabilang doon ang Build project ng kanyang ama na si former President Rodrigo Duterte. Pero nang manalo sila ni PBBM, anya hindi naman napagpatuloy ang sinimulang proyekto ng kanyang ama para sa Pilipinas. Ayon sa Vice Presidente, ito raw ay dahil nakatago lang ang pondo sa mga proyekto na pamigay o naroroon lang sa bulsa ng contractor o politiko. Ibinunyag din ni Duterte na personal ang rason kung bakit siya nag-resign bilang kalihim ng Department of Education. Anya may hindi raw siya nagustuhan na ginawa sa loob ng ahensya. Ang budget daw kasi na dapat ay para sa school building program ay pinaghati-hatian lang sa loob ng House of Representatives. Nagpapatunay raw ito na ang problema ngayon ng Pilipinas ay ang pamamalakad sa gobyerno kaya patuloy ang kahirapan at parami ng parami ang nakikipagsapalaran sa ibang bansa dahil sa kawalan ng oportunidad sa Pilipinas. Kaya naman, patuloy ang paghimok ng Pangalawang Pangulo sa mga taga-suporta nito na huwag tumigil sa panawagan na ibalik ang kanyang ama sa Pilipinas. Tiniyak nito sa publiko na ayos lang kahit ituloy ang kaso ng kanyang ama sa Pilipinas basta makabalik lang ito ng bansa. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!